Hello mga kababayan. Ngayon po pag-usapan naman natin, habang kaya ko pa, lagi ako nakadamit pantulog. Gusto ko nang humiga. Kaya lang, ang dami po kasing mga issues ngayon. Wala pa nga akong nagagawang reaction opinion doon sa naging travel ni BBM sa Amerika. Although so far, maganda ang very positive ang results. Pero gusto ko sanang talakayin ng mahabaan, kaso wala, hindi ko kaya. So ngayon, ang pag-usapan lang natin itong mga ito pong mga nagsalita doon sa rally. Unang-una napansin ko doon, bukod sa tema nila na maisog rally, may nilagay silang dagdag na slogan, fight for the flag. Ay, protect the flag pala. Protect the flag. Protect from what? Di ba mga kababayan? Parang actually it's very ironic. Protect our flag. Protect from what? Protect from whom? Hindi kaya protect from you, Duterte Group, dahil kayo ay pro-China? Alam mo, balibaligtad talaga yung mga ang mga meaning ng ginagawa ninyo. Ngayon, hindi ko naman talaga gustong nagpapapakinig dito sa mga sa mga sumasali dito sa maitog rally na to. Sino bang unang nagsalita doon? Si Baste na naman yata. Na-discuss na po natin si Manong Digong. Although hindi pa kumpleto yun Maraming mga maraming mga kiyaw-kiyaw. Ngayon, ito kasing si Baste Duterte, na isang government official, the nerve na magsalita po ng isang babala, warning, pananakot, na talaga po naman kung iisipin natin, kung pagtutuunan natin ang pansin, ay talagang very produkto po ng isang napaka-violenteng utak, kahindik-hindik. Ewan ko kung may nakapansin. Mayroon naman, pero hindi po gaanong binigyan ng pansin, kagaya ng pagbibigay pansin ng isang foreign journalist. Kasi yung binanggit po doon ni Baste Duterte na pananakot at paalala, warning sa mga Marcos, ay pakaisipin daw bago matulog nito nila mga Marcos family yung istorya ng Romanovs, na alam natin kung ano ang istorya ng Romanovs, yung the last Tsar royal family sa Russia, na ito po'y pinatay ng mga Russian rebels, yung mga komunista, dahil ayaw na nila ng kingship, yung royalty. Gusto na nila yung tao naman ang maghahari. Tao, I mean, syempre the same tao, I mean ordinaryong tao. So yun nga po, napaka brutal po ng dinanas ng Romanov family. It was a massacre sa paraan ng panlilinlang, na sila ay nilusob sa kanilang palasyo, tapos dinala sa
kinulong tapos dinala sa basement ng palasyo, na ang sabi sa kanila ay magpi-picture taking lang. Okay? Picture taking. Walang kaalam-alam yung buong pamilya na yun na pala yung huli nilang moment in life. Dahil pagdating do, hinilera sila, tapos minasaker. Buong pamilya. Yung mag-asawang king and queen, well, hindi naman king and queen, Tsar Nicholas II and his wife, and the youngest son, Nicholas, tapos sa 3 daughters, 3 prinsesa, na although sa ibang kwento ay may nakaligtas, yung Tsarina Alexandra na tumakas, nagawi sa Canada, doon namumuhay ng it was not Alexandra, what was the name, Olga. Anyway, so yun po ang sinapit. And then actually yung bunsong anak, ibang pamilya pala yun. Ibang king naman yun. Sa France pala yun. Yung bunsong anak na lalaki, ikinulong ng napakatagal hanggang lumaki, at doon na rin namatay sa kulungan, na ginugutom siya. Sa France pala yun. Anyway, so yun nga, brutal po yung ginawang pagmassacre sa pamilya. At saka kay Benito Mussolini pa daw, na isa rin namang itong Mussolini ng Italy ay, di ba, diktador ito na pinatay din ng mga tao. Binitay. Ngayon, tanga na lang po ang hindi makakaintindi doon sa pinagsasabi na ito ni Baste. Ang ibig sabihin ni Baste ay nasa utak nila na pwede nilang gawin. Yun ang balak nilang gawin sa mga Marcos. Gaya nung ginawa nila sa Romanovs. 'Di ba? The nerve na magsalita in public. Alam, sa totoo lang mga kababayan, ang ganitong pananalita ay dapat ito kinakalabuso eh. Isa kang government official, mayor, and you are under the president. Tapos magbabanta ka sa iyong boss na pakatatandaan na ganito ang sasapitin ninyo. Yan po ang ganyang mga pananalita ay bunga ng utak ng mga bangag. 'Di ba? Kasi mga bangag lang po, mga high in drugs lang, ang makakapag-conceive ng mga ganun klaseng mga kahindik-hindik na mga bagay. Kita mo yung mga namamatay na mga pinapatay ng mga drogista, ng mga high on drugs, very brutal. Alam mo, hindi po ito maaring sa kanila biro. Pero sa nakikinig, kagaya ko, I do not consider it a joke. Ito ay isang marahas na warning. Although ako, naniniwala naman ako na mayroong magpuprotekta sa ating Pangulo and his family. But we never know na ang kalaban ay talagang mga halangang bituka. Silang magkakagrupo, including their pinakaamo nila, si Xi Jinping. Pwede nilang gawin. Iyon na nga na-conceptualize na eh. Alam mo, kapag lumabas sa bunganga, galing sa utak, dito yun nabuo sa utak. Paano mo mabubuo sa utak yung hindi mo gusto?
kapag nabuo ng utak, gusto niya yon, kaya niyang gawin. Hindi ba? Alam niyo mga kababayan, talagang walang kapatapatawad ito mga pinaggagawa ng mga Duterte. Imbis na tumulong sa ating pamahalaan, puro panggugulo po ang ginagawa. Ang tinutinong nagtatrabaho ng presidente natin, halos wala nang pahinga, oh. Kahit galing sa sakit, hindi na nagpahinga ng matagal. Kararating lang, trabaho agad. Wala, hindi siya halos nagpapahinga. Tingnan mo naman ang mukha. Nawala na yung pagka-cute ng mukha. Diba si BBM baby face, boyish, cute. Pero tingnan mo, yung mukha niya para ng Monay sa, ang tawag dito, manas na manas. Sa ano siguro yan, kulang sa tulog. Alam mo, itong Pangulo natin, as in kagayang-kagaya nung kanyang ama sa pagtatrabaho. Pero hindi pa rin masaya. Hindi masaya ang ilan. Kasi ang gusto nila sila ang maupo. Naakala mo naman welcome sila ng taong bayan. Ang nagwe-welcome lang sa inyo, kayo-kayo din lang eh. Ilang libo ba kayo? Against how many millions of Filipinos na pumapabor sa mga programa ng Pangulo. Even yung ibang mga dilawan, nalilinawan na sila. Nagugustuhan nila ang pamamalakad ng Pangulo. Pero kayo, naturingan kayong ka-unit team, ang ilan sa inyo, kasama doon sa unit team, sumakay sa unit team. Pero nasaan kayo? Puro kayo kontra sa Pangulo. Hindi kayo nakakatulong sa bayan. Pampabigat kayo. Mga perwisyo. Napaghahalata ang sobra ninyong inggit. Alam niyo ito si Rodrigo Duterte. Ang namamayani sa puso nito ay inggit. Inggit kay PBBM. Inggit doon sa tatay ni PBBM. Dahil wala siya ng ganong mga wala siya ng ganong klaseng karakter. At si PBBM may kinakainggitan niya dahil hindi niya makita ang anino ni PBBM sa kanyang mga anak. Tama hindi? Gusto man niya sanang makita. Alam niyo, naniniwala ako na sa kaibuturan ng kanyang puso, believe siya kay PBBM. At siguro nangangarap siya na sana ganito ang mga anak ko. Hindi kaya? Dahil sa imposible, naiinggit na lang siya. Inggit yan. Sa totoo lang. Ngayon, puntahan naman natin yung mga ilang nagsalita. Alam niyo ito si Baste, na ginagaya-gaya yung kanyang ama, pati manner ng pagsasalita. Sa totoo lang, hindi na dapat ito binibigyan ng value ang mga pinagsasasabi nito Kasi actually, yung mga sinasabi niya lumalabas sa bunganga niya, hindi naman yan galing sa utak niya. May nagtuturo dyan. Wala namang talino yan. Ang laman ng utak niyan, shabu, tsaka pulbura. Sa totoo lang, sorry, ako talaga ay nagagalit niya dyan sa mga Duterte, sa grupo nila, mga traidor ng bayan. Ngayon, ito namang si Glenn Chong, wala nang nabago mula day one, unang araw ng mga rally, strings of sorry po. Itong mga series of rallies ninyo na ginagawa ninyo. Yun at yun ang script. Yun at yun. Kesyo hindi si PBBM,
ang legitimate na Pangulo dahil dinaya ng Smartmatic. Unang-una mga kababayan, noong eleksyon ng 2022, sino ba ang nakaposisyon? Si Duterte, di ba? Sino sa palagay ninyo ang pwedeng kumalikot, nag-impluwensya sa Smartmatic kung totoo man? Si PBBM na isang kandidato? Wala pa sa posisyon, wala pa siya sa power. It's no other than the one who's in power. Ang pwedeng kumalikot? My goodness. Tsaka, mga kababayan, ninyo ba naalala? Si Leni Robredo mismo, na mortal na kaaway ni PBBM, ang nagsabi na wala silang nakitang daya noong 2022. Presidential. Ikaw, Glenn Chong, nung nanalo si PBBM, di ba nakipag victory party ka rin? Bakit noon mismo hindi mo sinabi na peke ang Pangulong, ang bagong Pangulo? Ngayon mo na lang sinasabi. Dahil porque hindi ka napagbigyan ng posisyon na gusto mo. Kaya ka ba tumulong? Kaya ka tumulong mangampanya kay BBM dahil sa sarili mong interes na ngayon na porque hindi nangyari, kinalaban mo na. Anong klaseng pagtulong yan? Hindi ka makabayan, makasarili ka lang. Ngayon, ito naman pong si Roque. Akala ko hindi yun sisipot doon kasi di ba inilaglag na nga siya ni Digong. Kung magsalita rin itong Roque na ito, alam mo, puro ito mga abogado Itong nandito sa DDS camp na ito, halos lahat abogado. Si Glenn Chong, si Roque, si Sara, si Digong, si Panelo, mga abogado. Mayroon dyan mga abogadong di Campanilla. Pero ano itong mga pinaggagawa? Puro mga labag sa batas. My goodness, ano nangyari sa inyo? Mga utak ninyo. Iba talaga po ang nagagawa ng pera, no? Pati pagkatao, nababaligtad. Ang pinagsasabi nito ni Roque, ni Glenn Chong, para mga salita ng dyan sa kanto-kanto, walang anino yung pagiging matalino at matinong abogado. Nasaan yung pagiging abogado? Pati ito si Digong ganun din Naturining ang abogado ko, no? Kaya tuloy hindi ako naniniwala na talagang pumasaya ng totohanan. Kasi kung ang totoong abogado, hindi ganyan. Hindi ganyan kumilos at magsalita. Di ba? Tama hindi. Alam mo mga kababayan, ang dami ko pa sanang gustong sabihin kaya lang medyo mahaba na itong video at saka problema ko talaga yung lalamunan ko ngayon dahil nga dito sa lagnat ko. Okay mga kababayan, marami pa akong gustong i-discuss, saka na lang po. Okay? Lagi kong pinapaalala na mahalin po natin ating bayan. Huwag tayong tutulad, huwag tayong gagaya dyan sa mga DDS na fight for the flag pero my God, kabalintunaan. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and I'll see you in my next video, maybe tomorrow. Thank you very much and peace.